na kung saan po ang pakikinig at pag-aaral po ng Word of God. Akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At mga minamahal, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga minamahal nating mga kapatiran. At personal po ako nagpapasalamat sa ating beloved Brother Oni Constantino, sa dako po ng Marilao, ang Oni Auto Supply. Salamat po sa pagtulong po sa ating pong nasirang sasakyan. Sa lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran natin dyan sa Baliwag, dyan po sa dako ng Malolos, sa lahat po ng mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa Kabisayaan, sa Mindanao, sa Metro Manila, sa lahat po na naabot po ng ating banal na gawain, po rin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapabot din po dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Po rin pong ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Kindly manalangin po muna tayo pag minsan pa maunawaan natin ang kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga kamalian. Linisin mo po ang aming mga puso, mahal na Panginoon. Sa nga ng aming wala po kami magagawa. Ikaw po ang aming karunungan, ikaw ang aming kasakdalan, ikaw ang aming kabanalan. Mahal na Panginoon, isa mo po kami. Pahiran mo ang aming mga labi ng iyong banal na kamay upang maging pagpapala sa mga nakikinig. Abutin mo lahat ng mga may taglay na karamdaman, umaasa sa iyong dakilang kapangyarihan. Bigyan mo sila ng pananampalataya, mahal na Panginoon, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ating pinakamamala parang maminamahal, kaya libuksan po natin ang ating pambungad na talata dito sa unang Korinto 15, talatang 51 hanggang 53. Dito sa aklat ng unang Korinto, kabanata po 15, talatay 51 hanggang 53. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat na nangatutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo babaguhin. 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Amen. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal ang ating pong paksa, pamamagatang po natin na what we must respond to the coming of our Lord Jesus Christ. Ano ang mga dapat nating maging tugon, maminamahal, sa nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Alam nyo mga minamahal, kung noon ang itinuturo po ng mga mananampalataya o itinuturo ng mga mangangaral, ng mga ibanghelista, ng mga mangangaral na salita ng Diyos ay yung tinatawag na huling araw, ay yung pong end times. Maminamahal, ay ngayon po, maminamahal, tayo po ay wala na sa end times. Tayo po, maminamahal, ngayon ay narito na po sa tinatawag na sense of urgency. Tayo po ay kinakailangang magmadali sa pagsusumikap na mapunuan natin ang ating mga pagkukulang sa paglilingkod sa Diyos. Sikapin na po natin, maminamal, tayo po ay nasa tinatawag na panahon na kailangan natin na pagsikapan na maging karapat dapat tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, sapagkat anytime babalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, nais ko pong ipaalam sa mga hindi pa nakakaunawa ng salita ng Diyos, sa mga tinatawag na unbeliever, gaya na nabanggit po natin, mga minamahal, babalik muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating Diyos, maminamahal, na ipinanganak 2,000 years ago sa isang hamak na sabsaban. Ang Diyos, maminamahal, na nagkatawan tao, na pako sa krus, namatay ng walang kalaban-laban sa krus, maminamahal, para iligtas tayo sa kasalanan. Babalik siya, maminamahal, bilang isang makapangyarihang hari ng mga hari. At ang sabi ng Biblia, naparito siya, mga minamahal, para sa araw ng paghiganti.
Ang sabi niya, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Sabi ng 2 Thessalonians 1, 8 and 9, na ang Panginoon ay magiganti sa lahat ng mga hindi naniwala sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, ito po yung kamatayan ni Kristo, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, upang tayo po'y iligtas sa kamatayan at buhay na maguli pagdating ng araw. Yan po ang Ebanghelyo, mga minamahal. Sabi, pagigantihan niya ang mga taong hindi naniwala sa Ebanghelyo at hindi kumilala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi naniwala ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawan tao para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, sinabi ng Biblia, yung hiwagang tinutukoy dito, ito po'y isang napaka-misteryo na walang sino mang makakaintindi, walang sino mang makaunawa maliban sa mga mananampalataya. Sabi, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga na hindi tayong lahat ay mamamatay. Hindi lahat ng tao mamamatay. Sabi rito, ang iba sa atin ay babaguhin. Sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, maminamahal ang iba sa atin, mga minamahal, hindi na mamamatay, kundi sila'y babaguhin. Ang kanilang katawang may kasiraan ay babaguhin ng walang kasiraan. Ang kanilang katawan, maminamahal na tinatawag na corruptible, ay magiging incorruptible. Ang kanilang katawang panlupa ay papalitan ng Diyos ng katawang panlangit. Ang kanilang katawang mortal ay papalitan ng Diyos ng immortal. Glorified body. Maluwalhating katawan, hindi na mamamatay, hindi na magkakasakit. Mga minamahal, hindi natatanda, at higit sa lahat, mga minamahal, may buhay na walang hanggan, walang katapusan. Sabi rito, mga minamahal, sila'y babaguhin at sa isang sandali. Sabi, in a moment, in a twinkling of an eye. Anytime, maminamahal, may mangyayaring hindi kapani-paniwala, maminamahal, biglaan. Katulad lang ng isang pagpikit pagpikit ng ating mga mata. In a twinkling of an eye, in a seconds, segundo lang, maminamahal, sabi, tutunog ang pakakak. Sabi rito, and the last trump, for the trumpet shall sound. Sapagat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga mabubuhay na maguli ng walang kasiraan at tayo mga nabubuhay ay babaguhin. Sapagat kinakailangan itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong katawang may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Yan ang layunin, maminamahal, bakit kinakailangan magkaroon ng tinatawag na the second coming of Christ, yung rapture. Upang ang ating katawang may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Ang mga namatay na nanampalataya kay Kristo ibabangon at sila'y mabubuhay na maguli. Mga minamahal, at tayo mga nabubuhay ay babaguhin ng ating katawan ng katawang hindi na namamatay. Kaya nga, mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan sa Matthew chapter 24 verse 44, ang sabi po rito, so you also must ready because the Son of Man will come at an hour when you do not know, expect Him. Maminamal, darating ang ating malapang na hindi natin inaasahan at hindi natin iniisip. Bakit kinakailangan tayong maganda? Bakit kinakailangan, maminamahal, na tayo po, mga minamahal, ay mitiin natin na makasama sa rapture, sapagkat pag naiwan po tayo sa rapture, hindi po natin kayang tiisin ang tinatawag na greatest tribulation. Ang napakahirap na magaganap, maminamahal, na kapigatian sa mundo. Sabi rito, maminamahal, kung mababasa po natin, ito po yung mga magaganap na tinatawag na the greatest tribulation. Sabi ng Biblia, magkakaroon ng kapigatian. Sabi ng Mateo 21, talatang 22, sabi magkakaroon ng kapigatian na hindi pa nangyayari. Na hindi pa nangyayari mula nagkaroon ng tao sa sanlibutan. Sabi ng Mateo 24:21, mga minamahalan, sabi, at hindi na mangyayari kailanman. At sabi, malibang pahikliin ang araw, ay walang maliligtas, walang lamang maliligtas. Ngunit dahil sa mga hinirang, sabi ng Biblia, maminamahal, ay pahikliin ang araw na yan. Magkakaroon ng dakilang kapigatian, sabi ng Mateo 24:21 hanggang 22. Ano pong mga tinatawag na greatest tribulation? Basahin po natin itong Revelation 16:1-4. Italo natin ng 8-10. Tapos, italo natin, mga minamahal, ng verse 12 up to 16.
Pagkatapos ng 12 up to 16, italo natin ng 18 up to 21. Kaya po medyo tinatalon-talon natin para maabot po natin yung oras natin, maminamal na 30 minutes. Basahin po natin yung mga talatangan. Ito po yung greatest tribulation na mangyayari after the rapture. Ito po isang hiwaga. Napaka-misteryo nito, mga minamal, walang makakaalam nito maliban sa mga masugid na nakikinig ng salita ng Diyos at masugid na nagbabasa ng banal na kasulatan. Basahin po natin Revelation 16, 1 to 4, dito sa sunod ay 6 to 10, sunod ay 12 to 16, then 18 to 21. Dito sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanatay 16, talatay 1 hanggang 4. Dito po sa 1, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo, na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo, at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. At umayo ang una, at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na iyon, at nangagsisamba sa kanyang larawan. 3, at ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at naging dugo na gaya ng isang patay, at bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nanga sa dagat ay nangamatay. At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig, at naging dugo, talo ng 8 hanggang 10. 8, at ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw, at ibinigay dito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao, at nangamusong ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nangagsisi upang siya'y luwalhatiin. Sa 10, at ibinuhos ng ikalima ang ganyang mangkok sa luklukan ng hayop na iyon, at nagdilim ang kanyang kaharian, at nginat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Talo ng 12 hanggang 16. At ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang 3 espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka. 14, sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda na pinaroroonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 15, narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw, mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahiyan. 16, at tinipon sila sa dako na Hebreo, na sa Hebreo na tinatawag na Armageddon. Sa 18, talang 18 hanggang 21, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Isang lindol na lubang malakas, lubang kakilakilabot, at ang dakilang bayan ay nabahagi sa 3, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. 20, at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi sumpungan, at malaking graniso na kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot ng graniso, sapagkat ang salot na ito ay lubang malaki. Amen. 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 Yan po, maminamahal, ang mga magaganap after the rapture. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang mga tao ay magkakaroon ng sugat. Ito yung sugat nito, maminamahal, yung pong talagang magiging kalunos yung kalagayan ng tao. Para po silang mga buhay na patay. Sila po katulad po ng zombie. Katulad sila ng zombie, epekto po, maminamahal, ng tinatawag po ng 666, yung tinanggap nilang 666. Ito po yung epekto, maminamahal. Magkakaroon po na ito ng side effect sa kanilang mga katawan, at sila po magkakalasog-lasog ang katawan.
talagang wasak na yung kanilang katawan, buhay pa sila, magkakaroon sila ng mga sugat. Ang talagang matinding sugat na gaya ng zombie. Totoo po yung zombie, maminamal, pero ang zombie sa Biblia, hindi yung galing na sa patay at nabuhay muli, inuud na yung katawan, hindi ganun. Ang zombie sa Biblia, yung mga buhay sila pero mukhang patay na. Lasog-lasog na yung katawan, wala nang mata, wasak na yung katawan, may pinsala na yung ulo, pero hindi pa rin sila mamamatay. Sabi ng Revelation chapter 9 verse 6, ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Gugustuhin nilang mamatay, pero ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Sabi, maminaman, matutuyo ang mga pinagmumulan ng ating inumin. Ang tubig ay matutuyo, ang mga batis. Ang mga pinagmumulan ng tubig, yung mga dam, wala na tayong may inom. Ang nasabi, ang lahat ng mga dagat, ang lahat ng mga tubig ay magiging dugo. Iinom na ang tao ng dugo, maminamahal, pati itong mga tinutukoy ko sa inyo, maminamahal, na may mga sugat. Talagang iinom na sila ng dugo. Kaya nga, kapag naubos na yung tubig, maminamahal, na naging dugo, ay yung mga katawan na ng tao ang sisipsipin nila para makasurvive sila, maminamahal. Yung tinatawag na zombie apocalypse. Yan, mga minamahal. At ang sabi pa ng Biblia, magkakaroon ng dikawasang init, matinding init na hindi matitiis ng tao. Magkakaroon din po ng total darkness for 1 year. Total darkness, wala kang makikita, para kang bulag. Pero hindi ka bulag, nakakakita ka pero bulag. Magiging bulag ka sa loob ng isang taon sapagkat magkakaroon ng dikawasang kadiliman. At magkakaroon po ng digmaan, Battle of Armageddon. Ito po yung huling digmaan pandaigdig. Yung pong dadayain ng tatlong bulaang propeta. Ang mga namumuno sa buong mundo, mga makapangyarihan tao sa buong mundo, yung lumabas na mga palaka dito, simbolo po yan ng espiritu ng mga bulaang propeta, maminamal yung Antichrist. Yung beast, yung Antichrist, at yung po mga false prophet. Sila po yung tatlong palaka na yan, nakarumal-dumal, na pupunta sa mga pinuno, mga minamalupang kumbinsin silang magkaroon ng digmaan, magkaroon ng tinatawag na Battle of Armageddon, yung digmaan pandaigdig, at dadaan sila sa Ilog Euphrates. Matutuyo ang Ilog Euphrates at doon dadaanan ng Russia, ng tinatawag maminamal na North Korea at yung pong China, lahat ng communist country, lahat po ng mga Islamic country, doon sila dadaan para makarating sa Battle of Armageddon, yung Megiddo sa lugar ng Israel. Magkakaroon ng tinatawag ng malakas na lindol na lubang kakilakilabot. At ang sabi, babagsak ang mga asteroids, ang mga malalaking bato sa langit, mawawalan ng gravity, babagsak sa lupa at babagsakan ang mga tao, mga minamalalos, maubos ang mga tao sa ibabaw ng daigdig sapagkat hindi sila tumanggap, maminamahal, sa katotohanan, kundi inibig pa nila ang mga kahangahangang kasinungalingan, sabi ng Biblia. Pero tayo pong mga anak ng Diyos, maminamahal, ano po ang dapat nating maging tugon habang minintay po natin ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon? Anytime. What are our response to the Christ coming? Anong kinakailangan natin, mga minamahal, na gawin habang hinihintay natin ang ating mahal na Panginoon? Sabi una-una, expectancy. Asahan po natin, mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, dapat expect natin, mga minamahal, na darating ng ating mahal na Panginoon. Lagi tayong maganda. Sabi ng Oseas 12, talatang 6, kaya't magbalik loob ka sa Panginoon. Mag-ingat ka ng kaawaan at ng katulan at hintayin mo lagi. Hintayin mo lagi ang ating mahal na Panginoon. Manumbalik ka. Ibig sabihin na manumbalik, kung ikaw ay mananampalataya, isipin mo ano mga pagkukulang mo, ano mga kamalian mo, ano ang mga hindi mo pa nagagawa bilang anak ng Diyos. Baka hindi mo pa naisuko ang mga natitirang kahinaan, ang mga natitirang pang mga bisyo, hindi mo pa isuko ng 100% ang buhay mo. Sabi, magbalik loob ka. Maganda kang palagi sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, basahin natin ang Oseas 12, talatang 6, at mamaya babasahin din po natin ang Isaiah 29, verse 9, o 25, verse 9. Dito po sa aklat ng Oseas, Kabanatay 12, talatay 6, kaya't magbalik loob ka sa iyong Diyos, mag-ingat ka ng kaawaan at ng katulan, at hintayin mong lagi ang iyong Diyos. Dito sa aklat po ng Isaias, Kabanatay 25, talatay 9. At sasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos, hinintay natin siya, at ililigtas niya tayo
Ito ang Panginoon, ating hinintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Amen. Yan ang tinatawag na expectancy, maminamahal. Dapat expect natin lagi. Hintayin natin may kapanapanabik ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sabihin, hintayin natin siya. Tayo'y matutuwa, magagalak sa kanyang pagliligtas. Hintayin natin siya may kagalakan. Asahan po natin, mga minamahal, na babalik ng ating mahal na Panginoon. Dapat panabikan natin ang paghihintay sa kanya. Kaya sinabi sa Biblia, mga minamahal, walang nakakaalam, maging ang anak ng tao, maging ang mga anghel sa kalangitan, kundi ang Ama sa langit. Kundi ang tanging Ama sa langit lang ang nakakalam kailan babalik ang mahal na Panginoon para lagi tayo maganda. Sabi ng Oseas 12:6, hintayin mong palagi. Kasi pag mayroong specific na taon, specific na buwan, maminamahal ang mga mananampalataya o mga tao, maghihintay lang yan, panahon na malapit na. Halimbawa, sinabi ng Malapan, October, dun palang magpapakainit yan. Ang pag sinabi ng Malapan darating sa December, mga minamahal, doon palang magpapakainit yan December. Pero yung January hanggang November, mga minamahal, magpapatumpik-tumpik yan. Ganun ang ugali ng tao. Mahilig sila sa tinatawag ng manyana habit. Yung mamayana. Mahilig sila, mga minamahal, sa yung uling oras na. Yung tinatawag, mga minamahal, na uling pagkakataon na lang yung last hour. Kung kailang last hour, tsaka magpaparehistro, kung kailang last hour, at tsaka gagawin yung gagawin nila. Ganun kasi ugali ng tao eh. Kasi sinabi ng mahal na Panginoon, walang nakakaalam. Maging ang anghel sa langit, maging ang ating malapang bilang tao, hindi niya alam. Bakit? Sapagat sinabi ng Biblia, hintayin mong palagi. Kaya nga't manumbalik kayo sa mahal na Panginoon Diyos, mag-ingat ka ng kaawaan, ng katulan, at hintayin mong palagi. Yan ang ibig sabihin ng expectancy. Maghintay ka palagi. Hindi lamang tuwing araw ng linggo, hindi lamang tuwing araw ng Miyerkules, araw ng Biyernes, palagi. Maminamal, ibig sabihin, lagi mong asahan, expect mo, maminamal, na buong bahagi ng buhay mo maging makabuluhan habang nandito ka sa mundo. Gawin mo, mga minamal, na yung maging epektibo ka habang ikaw, mga minamal, ay nandito sa lupa. Maging ilaw ka ng sanlibutan. Maging asin tayo ng lupa na ang salita natin ay magkaroon ng biyaya sa mga nakikinig sa pamagitan ng paghahayag natin ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang expectancy. Yan ang ibig sabihin, mga minamahal, ng expectancy. Asahan natin. Anytime, mga minamahal, kahit mamaya. Hindi natin alam, mga minamahal, kahit hindi pa bumalik ang ating mahal na Panginoon, pwedeng pagtulog natin, hindi na tayo magising. Harap na tayo sa hukuman ng Diyos. Sabi, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Kung hindi pa bumalik ang mahal na Panginoon, yung kamatayan natin, sabi, like a thief in the night. Paparito siya gaya na magnanakaw. Kaya nga, mga minamahal, kinakailangan mag-ingat ka. Sabi na nabasa natin sa Revelation kanina, 16 verse 15, mag-ingat ka. Sabi rito, mga minamahal, sapagat darating ang mahal na Panginoon gaya na magnanakaw. Mapapalad siyang nagpupuyat, nag-iingat ng kanyang mga damit, at baka siya'y lumakad na hubad at makita niya ang kanyang kahiyan. Yan, mga minamahal, sabi ng Biblia. Kaya yan po ang una nating dapat gawin, expectancy. Ang pangalawa, sabi ng Biblia, activity. Activity, maging aktibo tayo, mga minamahal. Sabi rito sa Lucas, Kapitulo 19, talatang 13, occupy till I come. Mga minamahal, sabi ng Biblia, ipamalakaya natin ang salita ng Diyos. Ito pong salita ng Diyos, maminamal, sabi ng Biblia, mga minamal, ibahagi po natin. Punuin natin ng salita ng Diyos, ng binhi ng salita ng Diyos, ang buong sanlibutan. Occupy till I come. Sabi rito, maminabalsahin natin ng Lucas 19, talatang 13. Dito po sa aklat ng Lucas 19:13. Sabi po dito, at tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina at sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Talo natin 16 hanggang 19. Talo na 16 hanggang 19. At dumating sa harap niya ang una na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 10 mina pa. 17, at sinabi niya sa kanya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti, magkaroon ka na kapamalaan sa 10 bayan.
18, at dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng limang mina. At sinabi niya sa kanya, magkaroon ka naman ng kapamalaan sa 5 bayan. Amen. Amen. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan, maminamal, activity. Ibig sabihin na activity, maminamal, punuin natin ng salita ng Diyos ang buong sanlibutan. Gawin natin lahat ng ating resources. Kung ano man meron tayo, mga minamahal, ang iyong lakas, ang iyong ability, ang iyong resources, ang iyong oras, mga minamahal, gamitin mo, mga minamahal, upang maibahagi ang salita ng Diyos. Yan po ang sinabi ng Biblia, occupy till I come. Punuin nyo, mga minamahal, ng binhi ng salita ng Diyos ang buong lupa. Occupy till I come. Sapagat sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, kung ilang resources ang pinagamit mo sa mahal na Panginoon, kung anong meron ka na pinagamit mo sa mahal na Panginoon, ang iyong talento, ang iyong resources, ang iyong pera, ang iyong ari-arian, ginamit mo para sa gawain na mahal na Panginoon. Sabi, mga minamahal, kung ilang mina ang ginamit mo para, mga minamahal, ipamalakayan ang kaluluwa para ito po'y may palaganap ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ganun ang bansa na pamamahalaan mo. Ganun ang bayan na pamamahalaan mo, sapagat magiging isang bansa na lang ang buong mundo, mga minamahal, ang Jerusalem. Magiging ang bansa ay magiging Jerusalem na lamang, at yung 196 countries sa buong mundo ay magiging bayan na lang. Sabi rito, maminamal, yung pong bumalik ang binigyan ng 10 mina, sabi, Panginoon, narito po ang 10 minang binigay mo sa akin, ay tumubo pa ng 10 mina. Sabi ng mala Panginoon, pamamahalaan kita ng 10 bayan. Ay, yung pong mina na yan, ito po yung ating talent, resources, time, and abilities. Ibig sabihin kung anong meron tayo, gamitin mo yan, maminamal, for the glory of God. Gamitin mo yan para may palaganap ang salita ng Diyos. Gamitin mo yan, maminamal, para ikaw ay maging makabuluhang mananampalataya. Kung anong meron ka, meron kang karunungan, gamitin mo ang iyong impluensya. Kung ikaw po isang manager, gamitin mo ang impluensya mo sa iyong mga empleyado. Kung ikaw po'y teacher, maminamal, gamitin mo, mga minamal, ang iyong authority para mabagian mo ng salita ng Diyos ang iyong mga estudyante. Kung ano yung nasa sa iyo, kung ano yung mina na yan, mga minamal, paggamit mo, meron kang sasakyan, paggamit mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Meron kang pera, gamitin mo ang pera mo para tulungan ang mga mangangaral ng salita ng Diyos, na sila po ay makapangaral ng salita ng mahal na Panginoon, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Meron kang mga pwede mong mai-contribute. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamal, occupy till I come. Sapagat darating ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Sabi sa hindi natin iniisip at hindi natin inaasahan. Kaya nga, gawin natin makabuluhan ang pananatili natin dito sa mundo. Pag ikaw ay hindi naging makabuluhan, sabi ng Mateo 25, talatang 30, ang tamad at walang kabuluhang alipin, hindi ka masama sa rapture. Hindi ka masama sa rapture. Sabi ng Mateo, basahin natin Mateo 25:30. Hindi ka ma-rapture, kaya gawin mo makabuluhan ang pananatili mo sa mundo. Sabi ng Biblia, mga minamal, maging aktibo ka. Activity. Maging active ka sa pagpapagamit sa Diyos. Kung hindi ka makapangaral, suportahan mo ang mga mangangaral. Kung meron kang mga resources na nasa iyo, gamitin mo yan, maminamahal, para may palaganap ang salita ng Diyos. Meron kang sasakyan, ipagamit mo sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Meron kang mga resources, mga gamit na pwedeng gamitin, lupa. Ipagbili mo yan, katulad ng sinabi ng Gawa Kapitulo 4, talatang 34 hanggang 37, ibinenta nila yung mga nakatiwangwang nilang lupa. Yung kanilang bahay na hindi naman tinitiran, ibinenta nila, at lahat ng pinagbilan, maminamal, ibinigay sa paanan ng mga apostol para magamit nila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng mina. Pagdating ng araw, maminamahal, kung ilan ang talento, ilan ang mina na pinagamit mo sa mahal na Panginoon, ganun ang pamamahala, maminamahal, na ibibigay sa iyo. Kung ilan na bansa, maminamahal, ayon sa ipinagamit mo sa mahal na Panginoon, yun, mamamahala ka ng maraming bansa, 5 bansa, 10 bansa. Yan ay magiging bayan na lamang pagdating ng araw, sapagat magiging isang bansa na lamang po ang buong mundo. Basahin natin Mateo 25:30 at dito sa ikalawang talata na aking binanggit. Dito po sa aklat ng Mateo 25:30.
Sabi dito, at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman, sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Dito sa Gawa 4:34 hanggang 37. Gawa 4:34. Sapagkat walang sino mang nasasalat sa kanila, palibhas ay pinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito, at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili, at ang mga ito'y inilagay sa mga paanan ng mga apostol at ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. 36. At si Jose, na pinamagatang Bernabe ng mga apostol, na kung liliwanagin ay anak ng pangangaral, isang Levita, tubo sa Chipre. 37, na may isang bukid, at ipinagbili ito at dinala ang salapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Amen. Yan ang ibig sabihin ng occupy till I come. Ibig sabihin, maminamahal, yung tinatawag na activity. Sabihin kung ano, maminamahal, ang pwedeng gamitin mo, kung pwedeng, anong magagawa mo, gawin mo lahat ng magagawa mo para ikaw maging makabuluhang mananampalataya. Maging bahagi tayo, maminamahal, ng pangangaral ng salita ng Diyos. Maging bahagi tayo upang maipalaganap, mga minamahal, ang kaligtasan, ang gospel. Sinabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, yung sabi, the greatest commission. Go ye into the world and preach the gospel to every creature. Sinabi ng Marcos, maminamahal, kapitulo 20, Marcos 16, talatang 15 hanggang 16. Go ye into the world and preach the gospel to every creature. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kung hindi ka tinawag bilang mangangaral, maminamahal, suportahan mo ang mga mangangaral. Gamitin mo yung resources mo. Meron kang mga sasakyan, meron kang gamit para magamit sa gawain ng Diyos, meron kang salapi para tustusan ang mga manggagawa ng Diyos, lahat mga minamahal na magagawa mo para maipalaganap ang salita ng mahal na Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng activity. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ang tamad at walang kabulong alipin, mga minamahal, itatapon sa labas. At doon mga ngalit ang kanilang mga ngipin. Ang ating pong Great Commission, maminamahal, sabi ng Biblia, go ye therefore and teach all nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Gawin yung alagad ang lahat ng tao sa buong mundo. Bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus, sapagkat ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Sabi, gawin yung alagad. Kaya nga tinawag tayo ng ating malapang na fishers of men. Sabi, follow me and I will make you fishers of man. Maging makabuluhan ang ating pong pananatili dito sa mundo sa pamagitan ng pagliligtas ng kaluluwa. Sabi ng Roma, Kapitulo 10, talatang 9 hanggang 10, talo natin ng 13, maminamahal hanggang 14. Sabi po ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ang isang taong taus-pusong sumasampalataya ay ipinapahayag ang kanyang pananampalataya sa pamagitan ng kanyang labi. Ibig sabihin, dapat ipinapahayag mo ang pananampalataya mo. Ipinapahayag mo na si Kristo ang ating mahal na Panginoon at ito po'y ibinabahagi mo. Yan ang ibig sabihin ng tinatawag na genuine faith. Yung tunay na pananampalataya, ipinapahayag ng kanyang mga labi, mga minamahal, ang nilalaman ng kanyang puso ng ating mahal na Panginoon. Siya po ang ating Diyos na ating tagapagligtas. Sabi rito, Roma, Kapitulo 10, talatang 9 hanggang 10, talo natin 13 hanggang 14. Dito sa aklat po ng mga taga-Roma, Kabanatay 10, talatay 9 hanggang 9 at 10, talo ng 13 hanggang 14. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka, Jis. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Talo ng 13, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig ng walang tagapangaral? Amen. Yan po, mga minamahal. Ang sabi ng nabasa po natin kanina, mga minamahal, sa Roma, Kapitulo 10,
Talatang Gis, ang sabi po rito, maminamal sapagkat ang tao ay nananampalataya sa puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapayag ng kanyang ikaliligtas. Ibig sabihin, maminamahal, kung totoo at dalisay ang pananampalataya mo sa mahal na Panginoon, sabi ng Banal na Kasulatan, ito po, maminamahal, ay dapat ipahayag ng iyong bibig ang laman ng iyong puso. Ha? Kung nananampalataya ka, ang pananampalataya mo ay galing sa puso, sabi, ipinapahayag ng iyong pananampalataya, maminamahal, ng iyong bibig ng ating mahal na Panginoon, siya'y nabuhay na maguli sa mga patay. Yan po ang Ebanghelyo. Ang ating mahal na Panginoon namatay para sa kasalanan, siya po'y nalibing ng 3 araw at nabuhay na maguli sa mga patay upang buhayin muli tayo, maminamahal, bila sa kamatayan upang magmana ng buhay na walang hanggan. Bakit kinakailangan tayong mangaral? Sabi, paano sila magsisampalataya kung wala silang napakinggan? Paano sila magsisitawag sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa hindi nila napakinggan at paano silang makikinig na walang tagapangaral? Tayo ang inaasahan ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, maging kabahagi po tayo, mga minamahal, ng pagliligtas ng kaluluwa. Sabi rito, mga minamahal, be involved into the harvest soul. Katulad ng sinabi ng mahal na Panginoon sa Mateo 9:35 hanggang 37, nakita niya ang sanlibutan, maminamahal, ay gaya ng tupa na walang pastor. Magkaroon tayo ng involvement, magkaroon tayo ng malasakit, magkaroon tayo ng awa sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating mahal na Panginoon, hindi pa nakarinig ng salita ng Diyos. Kasi paano sila magsampalataya? Paano sila magsisitawag sa hindi nila sinampalatayanan? Paano silang sasampalataya kung wala silang mapapakinggan? At paano silang makikinig kung wala tayo na nangangaral ng salita ng Diyos? Iyan po ang ibig sabihin, maminamahal, na ikaw ay sumasampalataya na galing sa iyong puso kung ipinapahayag ito ng iyong bibig. Pero kung ito'y nasa puso mo lang, ay hindi mo ipinapahayag ng iyong bibig, yan ang patay na pananampalataya. Ang tawag sa iyo, silent believer. Sabi ng Marcos 8:38, mga minamahal, kapag ikinaya mo siya sa lahat ng lahing ito, sabi ng Biblia, ikakaya ka rin ng mahal na Panginoon Jesucristo sa harapan ng kanyang mga anghel. Ikakaya ka ng mahal na Panginoon, sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Dahil ikinaya nyo ko, hindi ko rin kayo nakikilala. Pagdating ng araw, kapag ang pananampalataya mo hanggang puso lang, at hindi ipinapahayag ng iyong labi, kailangan ang pagtunay na pananampalataya galing sa puso ay ipinakikita sa pamagitan ng pagpapayag ng kanyang labi. Ipinapayag niya ang salita ng Diyos. Sabi ng Banal na Kasulatan, be involved into the harvest soul. Sabi ng Mateo, Kapitulo 9, talatang 35 hanggang 37, sabi rito, maminamahal, tayo po'y dapat maging bahagi ng pagliligtas ng maraming mga kaluluwa. Basahin po natin. Mateo 9, talatang 35 hanggang 37. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ang sari-saring sakit at ng sari-saring karamdaman. Datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. 37, na magagayoy sinabi niya sa kaniyang mga alagad, katotohanay ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Amen. Amen. Mga minamahal, napakaraming aanihin. Konti lang ang mga tunay na mga manggagawa. Amen. Konti lamang ang mga tunay na mga ngaral. Konti lamang po, mga minamahal, ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Mas marami po ang mga false prophet, mas marami po ang mga false minister. Mas marami po, maminamahal, ang mga huwad na pastor. Tandaan niyo yan, maminamahal. Sabi ng Mateo 10:16, narito tayo katulad ng tupa na napaliligiran ng mga maninilang lobo. Mga minamahal, mas marami po ang mga false prophet. Mas marami po ang mga false minister. Mas marami po, maminamahal, ang mga bulaang propeta. Kaya nga sabi ng Biblia, manalangin po tayo na tayo po'y maging kabahagi ng pagliligtas ng maraming mga kaluluwa sapagat marami pong aanin, konti ang mga manggagawa. Kaya ipanalangin nyo na magkaroon ng maraming manggagawa sa kanyang banal na ubasan. Sabi ng John chapter 4 verse 35, hindi baga
may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani, pero narito sa inyo'y aking sinasabi, itanaw nyo ang inyong mga mata at inyong tignan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Mga minamahal, kailangan tumingin tayo sa tinatawag na aanihin. Huwag tayong tumingin sa material, huwag tayong tumingin sa mga bagay sanlibutan. Ang tingnan natin, maminamal, yung harvest soul, yung aanihin natin mga kaluluwa. Yan po ang pangalawang importante sa paghihintay sa ating mahal na Panginoon, maminamal, activity. Maging aktibo tayo sa gawain ng Diyos. Huwag kang tumunganga na maghintay ka lamang, maminamal, na nakatingala sa langit sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Habang naghihintay ka, maging aktibo ka. Hindi yung nakatunganga ka lang para kang naghihintay ng tatay mo na galing sa trabaho. Hindi ganun ang paghihintay sa mahal na Panginoon. Dapat maging aktibo ka, mga minamahal, sa pagliligtas ng kaluluwa. Ang kalulian, maminamahal, ay tinatawag ng purity. Dapat maging malinis tayo. Ingatan natin, maminamahal. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 2, verse 22, maminamahal, lalo na mga kabataan, wag po tayo maging, maging malinis po tayo. Iwasan natin ang lahat, maminamahal, ang mga tinatawag na tukso ng sanlibutan. Sabi rito, basahin muna natin ng 1 John chapter 3 verse 2 up to 3 at isunod natin 2 Timothy chapter 2 verse 22. Dito po sa kalat po ng unang 1, kabanata po 3. 2 and 3. Dito po sa kalat ng unang 1, kabanata 3, 2 and 3. Sabi po dito sa 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. 3, at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. 2 Timothy 2:22, talon natin, itaas natin ang 19. Dito po sa kalat po ng ikalawang Timoteo 2:19. 22 muna, 22. Ikalawang Timoteo 22. 22. At itaas ng 19. 22, datapwat layuan mo ang masamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. 19, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Amen. Yan po ang tinatawag na purity. Layuan natin, maminaman, lahat ng pita ng kabataan. Yung mga pita ng laman, pita ng mata, at yung tinatawag na kapalaluan sa buhay. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, kinakailangan tayo maging pure. Sino mang mayroong pag-asa ito sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Sinabi ng Biblia, maminamahal, ingatan natin ang ating sarili, ang ating katawan, at ang ating espiritu. Sabi ng 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Ang sabi rito, maminamahal, na pakaingatan po natin ang ating mga sarili. Yamang taglay natin ang pangakong ito, mga minamahal, magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu at pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Yan ang tinatawag na purity. Pero maminamahal, kung tayo naghihintay sa ating mahal na Panginoon, hindi naman tayo aktibo. At tayo po, maminamahal, ay gumagawa pa rin ang magawaing makasanlibutan. At mga minamahal, tayo po ay hindi nagagalak sa pagparito ng mahal na Panginoon. Mag-ingat ka, sabi ng Biblia, baka ang liwanag ay maging kadiliman. At ang sabi rito sa uling talata, Amos 5, talatang 18 hanggang 20, mga minamahal, baka inaasahan mo na maliligtas ka, mga nagaya ng taong tumatakas sa leon, pero siya po'y kinain ng oso. Gaya ng taong tumatakas sa oso at natuklaw naman ng ulupong. Sabi rito, basahin po natin ng Amos 5:18 hanggang 20. Amos 5:18 hanggang 20. Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon, bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? Kadiliman nga at hindi kaliwanagan. 19, gaya ng kung ang tao ay tumatakas sa leon at isang oso ang sumasalubong sa kanya o pumasok sa bahay at kinakapit ang kanyang kamay sa pinid at isang ahas
ang tumutuka sa kanya. 20. Hindi baga magiging kadiliman ng kaarawan ng Panginoon at hindi kaliwanagan na totoong madilim at walang ningning. Amen. Kaya mag-ingat po tayo, mga minamahal. Tayo po'y napakahalaga sa mahal na Panginoon. Pinananabikan tayo na malapang makapiling niya sa langit, kaya siya po'y muling babalik para tayo po'y makapiling niya. Kaya sabi ng Biblia, wag nawa tayong maging pabaya sa paglilingkod sa Diyos. Baka mga minamahal, ang mga nagnanasa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, ang ating kaliwanagan ay maging kadiliman. Yung pagtakas natin sa greatest tribulation ng sanlibutan, sabi ng Biblia, baka tayo po'y kasamang mapahamak gaya ng taong tumatakas sa leon at siya naman ay nilapa ng oso. Gaya ng tao, maminamal na tumatakas sa oso, siya naman ay natuklaw, maminamal ng ulupong. Sabi, magiging kadiliman nga. Ibig sabihin, sinabi ng Lucas 12, 47 at 48, sabi diyan, too much is given, too much is required. Ang nakakaalam ng salita ng Panginoon at hindi ginagawa ay parurusa ng marami. Ngunit, ang hindi nakakaalam ng salita ng mahal na Panginoon at hindi nagagawa ay papaluin ng konti. Ibig sabihin, too much is given, too much is required. Kaya sa gabing ito, maminamal, buksan niyo po yung mga puso. Tanggapin yung ating mahal na Panginoon habang napapakinggan nyo ang awiting I Give You Jesus. Sumunod po kayo sa panalangin, mga minamahal. Banggitin nyo po ito. Sabihin nyo po, lalo sa mga baguhan. Sabihin nyo po, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po isang makasalanan. Nagsisisi po ako. Wala po nanunumbalik po ako sa iyo upang hintayin ang iyong pagbabalik. Malapang kinasasabikan ko po, malapang noon na ako po'y makapiling mo sa kalangitan. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako, gawin mo po kung tunay na anak mo. Malapang manahan ka sa aking puso, magpakailanman, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, patawarin mo sila. Isulat mo kalamang pangalan sa aklat ng buhay, gawin mo sila mga tunay na anak mo. Iligtas mo sila sa ng kalamang sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, bilang point of contact, lumapit po kayo sa inyong mga gadget, sa inyong laptop na pinakinggan. Bilang point of contact, manampalataya po kayo, mga minamahal. There's no distance in prayer. Kaakibat po ng ating sama-samang panalangin, ang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida upang kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Manalangin po tayo, mga minamahal ko. Dakilat mapagpala po naming Ama, malapan patuloy po namin dalangin ang lahat ng mga kapatid po namin ito na mga may pangangailangan sa iyong complete recovery ng aming beloved brother Bong Biong. Gayon din malapan ni si Mars Makalipay, mataas ang sugar, malapanginoon ang kanyang sugar blood, ang kanyang uric acid, malapanginoon. Bigyan ng kompletong kagalingan, kahabagan mo po sila. Ikaw po'y makapangyarihan sa lahat at isang salita mo lamang, bibigyan mo sila ng kompletong kagalingan, malapanginoon. Si Lilia Milondaga, malapanginoon, ang pananakit, malapanginoon, o pagdurugo ng kanyang nipples, malapanginoon, bigyan mo ng kompletong kagalingan ito. Ano man ang karamdamang ito, Diyos, bigyan mo ng kagalingan. Si Flortan, malapang laging nahihilo, bigyan mo ng kompletong kagalingan, dakilan Diyos. Aming beloved brother, beloved sister Flor, malapanginoon. Brother Larry Repoyo, malapang maisipon, may ubo, malapanginoon, at laging masakit ang ulo, bigyan mo ng kagalingan, malapanginoon. Si Angel Lynn, malapanginoon, dalangin po namin, malapanginoon, na hindi madlangan ang kanyang paghayo sa dako ng Korea. Alisin mo lahat ng sagabal, gamitin mo siya sa pamamalakayan ng kaluluwa. Elizalde Morales, malapang bigyan mo ng kalusugan at bigyan mo siya ng kapayapaan. Malapang si Jessa Flores, mawala ang lahat ng kanyang sakit at mga karamdaman. Si Ninya Panonta na Nostan, malapang stage 4 cancer, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Gayon din malapang noon si April Nohisa, malapang noon ang kanyang karamdamang inflammation, malapanginoon. Gayon din ang kanyang lupus, bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Hipuin mo po ang beloved April Nohisa, malapanginoon. Gayon si Renaldo Tolentino, malapanginoon. Pagalingin mo po ano man ang kanyang karamdaman at alisin mo lahat ng kanyang mga bisyo, malapanginoon. Sinasaway namin lahat ng uri ng sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, pagkahilo, lahat ng sakit at karamdaman, uric acid, blood sugar, matas na
blood sugar, bumalik sa normal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Karamdaman lupus, gumaling kayo sa pangalan ni Jesus. Vices began. Problem bisob, lahat ng sakit at karamdaman, pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Amen and amen. Vices began. Problem be solved in Jesus' name. Poverty cast out in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po, Mami Namal. We love you so much. But dearest Jesus loves you more. Binibigyan natin ng pagkakataon sa ating beloved MC Brother Paulo Bundok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa mensahe ng kaligtasan nating napakinggan na pag-aralan po sa gabing ito na muli tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga banal na salita. Yan po yung pagkain hindi napapanis hanggang sa kalangitan na pagkain spiritual. Amen. The Word of God. At muli po kami po yung pasamantalang nagpapaalam sa panguna po ng aming beloved pastor, sa pangunang panalangin kami pasamantalang nagpapaalam sa sandaling ito. Tayo po magkita-kita sa araw ng bukas pa rin, 9 p.m. to 10 p.m. ang ating oras. At ating nakapiling na kasama ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. At sa ating online technical side, ating beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Cristal, beloved Brother Aldan Cristal. Umantabay po sila sa ating webcast sa gabing ito. At sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewer, ang Diyos po magpala sa inyo sa patuloy niyong magtutok pag panonood ng banal na programa ng Jesus Miracle Hour. God bless you po and good night.